I will give you the treasures and riches stored in secret places. Magandang buhay mga katiyats, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayong lahat dyan? Balik tayo ngayon sa ating marker analysis. At bago tayo magpatuloy, ako'y mag-shoutout muna sa ating mga katiyat. At shoutout kay Idol Jolly RG, kay Jonathan Villa, Alex Parula, Bonifacio Manuel, Jane Sirinio Era. Shoutout din kay George Dalton Napi, Albert Barcelo, Danny Flores, Marcel Cundaya, Diego Gabrines, Angelito Capistrano, Tating Nali Mansalay, Frede Soriano, Glenn Mario, EB Sibiliano, and lastly, shout out kay Ronald Cachapero, Robert Cabunelas, Michael Amith, Vic Michael Pagute, Hyacinth Okimia, at kay Chris Scott. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Magandang buhay mga katiats. Napakagandang progress ito ng ating katiats. Ito'y part 2 video ng inanalyze ko noon na kamay na marker na mayroong 4 na daliri. Kaya hinukay nila yung front nito 4 to 5 meters at ito yung natagpuan nila, mga marker na lumang pako. At talaga naman yan ay mga kapanahonan pa ng ating mga lulo na klase na pako. At ginagamit din yan sa Yamashita Treasures as a marker. Kaya ating tunghayan ngayon ang kanilang video kung saan natagpuan ang mga ito at saka natin i-analyze ang pagpatuloy sa paghukay. Sir, ang video sir, ako ipadali mo sir, usab sir. Ako ipabasa sir. Kining markira sir. At sa ito, ganito, ito. Papunta rito, yan. Yan. Yung sabi mo nga 4 to 5 meters. Tingnan namin 4 to 5 meters ito. Ito sabi yung tam. Tapos dito siya papunta dito sir. Doon. Hinukay namin. Dito. Tingnan lang. Yan. Ito banda. Yan. Ito. Yung nahukay namin sila sir. Ito. Itong marker sir. Yung sabi mo 4 to 5 meters. Tingnan namin. Tinignan namin sir. Yung nakita namin sa ilalim. Nilalagay sa mga kasama ko. Itong pako doon sa ilalim. Ito. Yan. Pako. Itong pako. Tapos yung purma. Video ko ulit sir. Sandali muna. Ito. Ano, yung marker. Itong pako sa ilalim. Yung sabi mo galing sa kamay. Tapos papunta rito. Nakita namin dito sa ilalim ba to. Tapos may marker siya. Ang marker. Sa ilalim. Sa lupa. Tapos sa ilalim ng marker. Ito nakuha namin. Pako. Ganyan ang purma sir. Pako. Tapos papunta pababa. Yung pako. Ito banda. Galing doon, papunta rito, yan. Dito. Itong heart na bato sa ilalim nakuha namin mga 2 luler sir ang lalim. Ito nakuha namin yun. Ito, itong bato. Ayan, yung bato na yan. Heart na bato. Ito. Tapos may pako ito 2. Ito. Kuptan mo doon. Yung isa nakaganyan yung isa sir sa ilalim ng heart. Pako. Ano, plaster doon ano. Ganyan. Yan ganyan purma sa pako. Sa heart. 2 luler sir. Tapos yung isa naman iwan dong. Balhin speakers dong yung isa. Dito. Likod. O diha masubos. Oh, dito usok. Yan usok dia sir. Yang usok na usok dai. Oh nag-ana. Ana. Sa kabila naman dong speakers. Ana. Yung isa sir dito naman banda sa kabila. Sa dito ko usok. Ito ang tapita banda dong, bus na dong. Yan. Yung isa sir. Parang nagsalubong sa sir yung 2 dulo nila. Isa at yung isa niyan. Tapos yung 2 dito banda. Ito. Ang usa nakatusok pababa, yung isa nakaganyan. Yung isa nakapababa. Bali 5 pako nakuha namin dito. Tapos sa gitna sir, ito nakuha namin sa gitna, batong kulay pula ito. Yan. Dito namin nakuha sa gitna. Sa hukay namin. Dito. Dito namin nakuha sir sa gitna. Yung kulay pula, lupa. Diyan ang pako. Diyan. At dito banda. Pako diyan. Dito may pako dito. Dito. Pako. Itong heart nakuha namin. Heart tapos pako nakuha namin. Heart tapos pako. Itong heart nakuha namin dito banda. Dito. Tapos heart. Pako. 2 pako dito. Hanggang dito lang po sir.
Ito mga kasamahan ko dito naghukay sir. Oh, yan. Ito, yung mga kasamahan ko sir. Ito. Itong bundok na kita namin. Oh. Yan, nakaganyan. Yan. Oh. Parang heart. Oh. Dito kami naghukay banda. Ito, mga kasama ko. Shoot out lang ko sir. Bubi Chukite po. Henry. Si Kajuel, yung mga kasama ko dito. So, ito apply, ito si Kajuel. Ito si Bubit sir. Magandang buhay sa inyo dyan mga ka-TX at lalo na dyan sa mga nagukay at mga kasamahan mo sa iyong team. Napakaganda ng progress ng inyong pagukay ngayon. Ito'y base sa ating decoding last week about hand marker, yung kamay na merong 4 lamang na daliri. At sa nasabi ko, tama kayo na 4 to 5 meters in front sa kamay ay test din nyo. At ito nga yung nakuha nyo, napaka-legit na mga pako ito. Ito yung mga ginagamit na kwadradong pako sa pagmarka ng Yamashita Treasures. At sa palagay ko, ito ay hindi big deposit. Ito ay nasa medium deposit lamang kasi medyo maliliit ang mga marker na ginagamit nila. So, limitado lang ang resources. Ibig sabihin, ang nagtrabaho nito ay hindi isang batalyon, hindi isang brigada. Pwedeng isang platoon lamang ang nagbaon nito. Okay, kaya ngayon natin naumpisahan ito, mga ka-TX, ang pag-analyze ng inyong hukay. Maraming salamat. Sana pagpalain kayo dyan. Alright mga ka-TX, kadalasan ang mga pako na ito na kwadrado ay ginagamit sa pagmarka ng mga punong kahoy kung saan pinapako nila ito at binabaluktot. Katulad nito, binapakuan and din binabaluktot nila yan. Dito yung ulo ng pako. At ang ibig sabihin yan ay treasure in front kapag meron kayong nakitang ganyan. Sa palagay ko ay meron itong punong kahoy dyan na century old tree or kung hindi man koko, yung niyog. Tingnan nyo mga katiyat sa baka mayroong pako sa isang niyog dyan at tingnan nyo kung saan nakaturo ang ulo at kung dito sa hukay nyo nakaturo 100% na yan na mayroong nakabaon dyan. At sa tingin ko medium deposit ang ganyan kasi ang mga marker na ito ay maliliit lamang. Okay, ngayon tingnan natin ang placement ng mga pako na ito, kung paano inilagay ito doon sa hukay. So merong 5. Okay, ito na yung hukay nyo kung saan isa sa pako ay nakalagay dito at sabi nyo ay nagturo ito pababa. Nakaganyan yan ang plastada niyan. At yung kamay na mayroong 4 na daliri ay dito yan na banda, nakaganyan yon. That is 4 to 5 meters approximately papunta dito. At nang hukayin nyo yan 1 meter sa baba ng lupa, sa ilalim ng lupa, ito ang nakita nyo. Ang nakita nyo ay isang ulo yan ng ibon. Nakita nyo parang tuka ng agila. Ayan, matulis siya. At mayroon nga siyang mata rito at nagaganyan. Ulo nga yan ng hayop ng agila or ibon. Ang mga ibon ay ginagamit yan na marker for treasures na pointer. Ang kanyang tuka, ito ay dyan, ayan. Ang tuka niyan ay pointer. So tama yung hukay nyo kanina. Napansin nyo ang pako ay pareho ng direksyon ng pababa ng tuka. Okay, so ang direksyon ng pahukay ay tama kayo. Hinukay nyo dito banda. Ayan. So dito yung inyong opening kasama na yung may tuka, malaki yan, nagaganyan yan kanina. And then isa sa pako dito, nakaganyan. Ang isa sa pako naman ay dito.
Ang isang pako naman ay dito, lahat yan nakaharap sa isang lugar. And then din dito na banda ay nakita nyo ang heart na bato. At meron itong dalawang pako na ang isa ay nakaturo pababa, ang isa ay nakaturo siya dito. So kung atin i-cross ang mga direksyon nito, yan, at ito, at papunta diyan, makukuha natin na meron siyang sentro. So itong sentro na yan, sabi nyo kanina ay meron kayong nakuhang pulang bato na marker sa gitna mismo. So walang kaduda-duda, ang digging spot ay nakuha nyo. Eksakto yan. Sundan nyo lang ang puntirya ng tuka at ng itong pako at yung tatlong pako na nakaganyan, naka triangle. So ang gitna niyan ang sentro nyo. Pero laki-lakihan nyo ang diametro ng hukay. Gawin nyo yan na kung pwede 2 meters ang diametro. Halos malaki pa sa isang dipa, sa isang dupa ang diametro, para matamaan nyo talaga. At expected na mga lalim niyan, kasi palagay ko yan ay medium deposit, so pinakamalalim niyan ay 30 meters. At swerte kung sa 15 ay meron na, at sana ay may giveaway pagdating sa 7 meters. So yung tatlong lalim na yan ay mga importanteng lalim yan sa paghukay, kasi diyan nakukuha ang mga maliliit na item. At itong 30 meters, diyan na pwede yung barita, gold bars na hinahanap natin mga ka-TH. Okay, so kung meron kayong gamit, detect nyo lang ang bawat in every 2 meters na hukay, detect nyo. Kapag meron pang detection, hukay pa rin. Pero kung wala kayong gagamitan, continue lang kayo hanggang 15 meters, meron na kayong makikita niyan na mga kakaibang bagay. At kung sa 15 meters ay positive pa rin sa mga signs, sa ilalim ng hukay, meron na naman kayong nakitang mga ganyan, mga metal, mga pako. Pero sigurado kung wala ng pako, ibang marker na naman ang makita nyo sa baba. Katulad ng mga bato na hinugis, na pagong, na ulo ng pagong, ng puso, ng kamay, ng paa, sapatos, ganyan ng mga bato na marker ang makikita sa paghukay ng vertical tunnel. Okay, so sa tingin ko, natumbok nyo naman mga ka-TH, eksakto kayo. So ang sentro na lang ang hanapin nyo, itong itinuro ko. At patuloy kayo hanggang sa 7 meters muna. At pag may nakuha kayong magandang marker sa 7, at saka magpatuloy sa 15. Pero kapag malalim na, lagyan nyo na ng timbering ang inyong tunnel, kasi baka mag-collapse or mag-bar down. Meron madisgrasya. Kapag malalim na ang hukay, sa 7 meters pwedeng walang timber pa yan. Pero pagdating na sa 10 to 15, gamitan nyo na ng support timber. Diyan na kayo kasi gagastos. Pero kung marami kayong mga niyog dyan, pwedeng magpa-chainsaw lang kayo sa mga niyog. At yung mga timber na niyog, pwedeng gamitin yun. Kapal-kapalan nyo lang ang itong pinidos nyo. Okay, so hanggang dito lang ako mga ka-TH. Sana pagpalain kayo ng Poong May Kapal. Huwag kalimutan maghingi ng tulong sa Poong May Kapal. Isaiah 45 nagsasabi na ibigay niya ang mga nakatagong kayamanan sa mga madilim na lugar, sa mga taong nagustuhan ng Diyos. I'll see you in my next video mga ka-TH. God bless you all and may the fortune be with you. Paalam!